Ang laki naman ng luggage ko. Buti na lang isa lang yung dala ko. Iniwan ko yung ibang damit ko sa Paris. Sinigurado ko yung mga pangtrabaho kong Kets. Gusto ko ngang dalhin yung electronic sewing machine ko, pero nagpasya akong magpabili na lang dito. Tsaka madalas hindi na ako yung tumatahi. Yung sa mga bigatin lang ako naka-hands-on. Hinahata ko yung luggage ko at hinahawi ang magulong buhok. Palabas na ako ng naiya at dahil matalino akong bata, naisipan kong isurprise ang mga kapatid ko. Ni hindi ko alam yung numero ng kahit isa sa mga driver namin sa bahay, kaya hito at maghihirap akong pumila para sa taxi. Ang init talaga dito sa Pilipinas. Pinaypayan ko ang sarili ko habang nag-aabang ng taxi. Huminga ako ng malalim. We are definitely breathing the same air right now. Tumaas ng parang sa giraffe ang leeg ko sa kakatingin kong malapit na ba ako sa linya. Tinitignan ko rin yung mga nakapilang taxi at nakapilang pasahero. Nang sa wakas ay nakapasok na ako sa isang taxi. Agad kong sinabi ang address ng bahay. I don't freaking care if you want 1,000 bucks para madala mo ako sa bahay. Just step on the gas. Umirap ako at tumingin sa labas. Damn, I miss Manila. Lalong-lalo na sa gabi. Yung mga nakikita mong liwanag sa bawat building. Ganon din naman sa Paris. Pero iba talaga ang amoy ng Manila. Anong amoy yon? Iwan ko. Habang napapangisi ako sa iniisip ko, ay napalingon-lingon ako sa isang napakalaking billboard ng isang lalaking madramang nakataas ang dalawang kamay. Topless, kita yung kilikili. May tattoo sa lower scapula niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Basta't naglakbay yung paningin ko sa magandang hubog ng katawan niya. That muscles. Nakababa yung jeans niya at kita ang underwear niyang Calvin Klein. Papalayo na kami sa billboard nang naisipan kong tignan ang mukha niya. Seryoso itong nakatitig sa bawat taong titingin din sa kanya. This is just about the biggest billboard I've ever seen right now. Napaupo ako ng maayos sa taxi at napahilig sa salamin. Nakatalikod na sa akin ang billboard na iyon. Manong, sino po yung nasa billboard? Nanginig ang labi ko sa sariling tanong. Napalunok ako ng 3 bisis at hinintay ang isasagot ng driver. Napahawak ako sa dibdib na parang magkaka-heart attack na. Alin miss? Lumingon-lingon si Manong sa ibang mga billboard. Tinigil niya ang taxi dahil traffic. Napaturo ako sa billboard na ngayon ay malayo-layo na sa amin. Ngumisi siya at umiling. Ilang taon ka na ba sa abroad? Pang-4 na pasahero na kitang nagtanong kung sino iyon. Ho. Si Wade Ribas. Putsapang walang hiyang ko rin. Hindi ko na alam na nagmomodelo na pala si Wade. Modelo siya? Tanong ko. Tumalon-talon na ang walang hiya kong puso. Umiling ang driver. Oo, hindi mo ba sila napanood? Nag-world tour ata yung mga kabanda niya. Ha? Oo, yung Going South. Kumunot ang noo niya. Hindi ba sila napunta sa Paris? Going South? Yun yung bandang nag-world tour na noon, di ba? I'm sure nagkakamali ka, Manong. Hindi naman siya yung bokalista ng Going South. Kumunot ulit ang noo niya. Siya yon. Nag-world tour sila bago lang. Kinukuha silang endorser. Dami kasi niyang fans. Tolero na ako at pinagpapawisan na ako ng malamig. Manong, pakipart ho sa isang kahit convenience store. Bibili lang ako ng SIM. Hinayupak na surprise ito. Ako pa yata ang nasorpresa.
Mabilis ang takbo ko sa isang convenience store at halos ipagtulakan ko ang mga taong nasa linya para lang mabili yung SIM. Kahit ano basta yung may load. Mabilis kong pinasok sa cellphone ko yung SIM at natatarantang ni dial ang numero ni Corinne. Mag-aalasing ko na at Sabado ngayon. Hindi ako sigurado kung nasaan ang babaitang iyon. Nagtatrabaho ba yun ngayon? Iwan ko. Bahala na. Hello? Natatawa pa siya nang sinagot niya ang cellphone. Corinne, si Rina ito. Ay, Rina! Masyadong maingay sa background niya at mukhang preoccupied din siya. Nararamdaman ko pa yung patalon-talon niya at humihiyaw pa siya kasama ang ibang babaeng baluding tulad niya. Mukhang hindi pa nga niya namamalayang hindi foreign ang number na ginamit ko. Mamaya na tayong mag-Skype. Busy ako. Bye. Anong busy? Asan ka? Nasa studio. Pinapanood ko sina Noah at Liam. Tumutugtog. Alam mo na, first time nila dito. Moon Records? Oo. Naging mas lalong maingay at narinig kong umaalingaw ang gitara ni Noah sa background. Sumigaw-sigaw si Corinne kaya inilayo ko yung cellphone ko sa tainga. Pinatay ko na lang kasi mukhang wala siyang balak na patayin ito at gusto niya na lang marinig ko ang andayang love niya para kay Noah sa pamamagitan ng pagsigaw. Manong, Moon Record Studio na lang po. Ha? Malayo pa yun dito. Dagdag ka ng... Sige na po. Oo, pakibilisan. Shut up, take my money. Nangatog ang binti ko nang naapakan ko na ang nakatiles na hagdanan papasok sa Moon Records. Maraming tao at may naabutan pa akong mga fans na may dalang tarpaulin sa labas. Dumaritso ako sa guard. Hinihila ko pa rin yung luggage ko. Bakit dala ko pa ito? Tinaas ko ang malaking aviators at malamig na tinanong ang guard. Nasaan si Noah Elizalde? Tanong ko. Sinong Noah Elizalde? Tanong niya pabalik sa akin. Nihid to foot niya ako. Anak ka ba ni Madam Alejandra? Who the hell is Madam Alejandra? Hindi, si Noah Elizalde. Yung sa Zos? Atat kong tanong. Sorry miss, hindi ko talaga kilala. Talaga? Wala bang Zeus dito? Nagkamali ba si Corinne? Ay, maraming banda sa loob, pero mga hindi kilala. Pwedeng isa yung Zeus doon. Tika, tignan ko lang. Sabay tingin niya sa logbook. Pakibilisan manong. Wala ka bang ID? Tanong niya pagkatapos tumungaw sa logbook. Meron, ito. Sabay lapag ng ID. Naiinip na talaga ako. Halos titigan ko na ang guard at nag-imagine na bilisan niya ang pagpoproseso ng mga dokumento. Pakisuot ito miss, tsaka iwan mo na lang yung bagahe mo sa may counter. May Noah Elizalde nga sa isang banda. Nanliit ang mga mata niya. Bawal magpapasok ng iba dito, pero mukha ka namang disinti at taga-France ka pala. Sabay tingin niya sa ID ko. What's taking this guard so long? Tumakbo ako papasok ng Moon Records. Ang dami kong nakasalubong. Isa doon si Hugo na nakapagbiso pa sa akin kahit bakas nasa mukha ko ang pagmamadali at pagkakairita. Rina Elizalde, what's bring you here? Hugo, I have no time. I need to find Noah. Sabi ko. Noah? Kumunot ang noo niya. Ang baklang ito ay kaklase ni Kuya Dashiell noong high school kaya kilala ko. Nihid to foot niya ako at binigyan ng malaking ngiti. Bakit naman mapapadpad si Noah dito? Kumusta ka na? Oh my God! Can anyone just please get out of the way and just help me find Noah? Kung nasaan si Noah, nandoon si Corinne.
At gusto kong malaman kung ano yung mga nilihim ni Corinne sa akin tungkol kay Wade dahil sigurado akong marami. And I darn get it. Noah's band isn't that popular yet. I'm God. Ngumisi ako at naging tolero ulit. Nagmamadali ka talaga. Sige, try mo dun sa pintong yon. Maraming banda doon. Baka nandoon si Noah. Ngayon ko lang nalaman. Sinusubukan ba nilang mag-audition sa Mont? Hindi na kasi sila naghahanap ng ibang band, pero binigyan ng pagkakataon ng ibang bands na mag-audition. Alam mo na, Going South craze, the with 60 Ribas craze. Sige, try mo doon. Tika lang, may aasikasuin ako. Hanapin mo lang ako ha. Mabilis siyang umalis at may inasikaso ng bigating artista. With 60 Ribas craze? Tinignan ko ang pintuan at di na nagdalawang isip na sumugod doon at buong lakas na binuksan iyon. Tinanggal ko ang aviators ko dahil madilim sa loob. Kunti lang ang ilaw at maraming tao. Huling parte ng instrumental sa isang kanta ni Liam ang naabutan ko. Thank you, ani Liam sa bayo ko sa audience. Nakita kong may 7 babaeng sigaw ng sigaw sa harapan. I'm sure Corinne's there. Pinasadahan ko ng tingin ang mga tao sa loob. May iba't ibang banda nga ang nag-o-audition dito. At sa harap, sa presidential table na nakaharap sa nagpe-perform sa stage, ay 5 lalaki at 1 matandang babae. I like it, sabi ng matandang babae. Naglakad ako papasok at napunta sa gitna. Nakaupo lang sa kani-kanilang upuan ng ibang banda. Parang Britain's Got Talent ang nangyayari dito. Thank you, sabi ni Liam nang nakangiti. Tumango ang babae at unti-unti nang umalis si Noah. Pero bago nakaalis si Liam ay nakita niya ako kaya napangisi siya ng malaki. Rina! Sa sobrang saya niya ay naisigaw niya ang pangalan ko. Ngumisi din ako sabay kaway sa kanya. Lumingon ang lahat sa akin. Uminit ang pisngi ko dahil pati ang ibang banda ay napatingin sa akin. OMG! Arena! Mas malakas na sigaw ni Corinne sabay talon-talon sa kinatatayuan niya. Ngumisi ako at kinawayan na rin siya. Pinasadahan ko ng tingin lahat ng banda doon. 7 banda yata ang bilang ko at puro sila nakatingin sa akin. Maging ang nasa table sa harap sa stage ay napatingin sa akin. Isang lalaki lang ang hindi tumitingin. Pinilig ng lalaki ang ulo niya. Para bang sinusubukan kong lalagotok ba yung liig niya. Napahawak siya sa liig niya at hinimas ito. From that black jacket, broad shoulders, that familiar hair, I know who it is. At isa siya sa nagja-judge kung papasaba si Noah. The tables were really turned Unti-unti siyang tumayo. Nakita ko sa gilid ng mga mata kong papunta si Corinne at Liam sa akin, pero ang buong atensyon ko ay nandoon pa rin sa pagtayo niya. Noong una, akala ko magwo-walk out siya dahil galit pa rin siya sa akin. Pero laking gulat ko nang pumihit siya at hinarap ako ng nakangiti. Tumindig ang balahibo ko. It was that usual smile, that leering smile, that evil smile. Yung ngiting pinapakita niya sa akin noong binubuli niya pa ako sa school. Napahalunok ako. Nakamove on na siya. Kasi kung ako ang nasa mga paa niya, magwo-walk out na ako. Arena! Sabay yakap at halik ng marami ni Liam sa akin sa noo. Napatingin agad ako sa kanya at nakita kong humalo-kip-kip siya at ngumiti lang habang pinapanood kami. Reunion? Yun ang unang binanggit niyang salita. Humalakhak siya at hinapik ang likod ni Liam. Rina, bakit ka nandito? Di ba sa susunod na linggo ka pa babalik? Napatingin ako kay Noah na seryoso na ang mukha ngayon. Napaaga.
Oh wait, classmate kayo noon ni Rina, di ba? So, magkakilala na kayo? Tumango si Wade at tinitigan ako. Tumindig ang balahibo ko sa titig niya. Kilalang kilala. Ngumisi siya sa akin. Nakalimutan ko na yata kung paano ngumiti.